So, erupto po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa panibagong book, na continuation po ng ating pong pinag-aralan sa libro po ng ikalawang Samuel tayo ngayon. So, katatapos lang po natin yung 1 Samuel at ngayon ay titignan po natin kung ano ang naisulat patungkol po sa mga lingkod ng Diyos na atin pong pinag-aaralan. So nakita po natin dito po sa parang introduction ng book na ito, ayon dito sa Bible na gamit po natin, ay papag-aralan po natin yung patungkol sa matatag na pananampalataya at maalab na pagmamahal sa Diyos ni David. So ito yung titignan po natin as we go on sa ating pong pag-aaral dito po sa 2 Samuel, at mapapag-aralan din po natin yung mga pagkakataon na kung saan ay sabi dito ay may kalupitan din po itong si David, at yung pagiging handa niyang gumawa ng di mabuti, makamtan lamang ang sariling pagnanasa at ambisyon. So may ganon din na part dito po sa mga papag-aralan po natin. So it will be an interesting journey again, ang makikita po natin dito po sa 2 Samuel. So nagtapos po tayo sa 1 Samuel na ng isang nakakalungkot, 'di ba, na pangyayari. Nakita po natin yung ipinagbigay alam po sa atin yung kamatayan ni Saul at ng kanyang mga anak. At ito rin po ay parehas na isinulat sa 1 Chronicles 10 verses 1 to 12. So it's the same content yung isinulat po inulit po sa 1 Chronicles 10 1:12. So ulitin ko po ito sapagkat meron pong issue dito po sa first chapter ng 2 Samuel regarding sa kung ano po ba yung tunay na nangyari, 'di ba, sa kamatayan ni Saul at ng kanyang mga anak, So ito po ay ilang beses po ba na isinulat yung kamatayan po ni Saul, So makikita po natin na binanggit dito sa 1 Samuel chapter 31, tapos 1 Chronicles 10 verses 1-12, at dito sa 2 Samuel chapter 1. So bali tatlong accounts po na babanggitin sa atin kung ano ba yung nangyari sa pagkamatay nitong si Saul. So overall, as we look back yung life po ni Saul, marami tayong po pwedeng masabi, 'di ba, patungkol sa kanya. Marami tayong mga lessons, 'di ba, na nakuha habang inaaral po natin, 'di ba, yung kanya pong buhay, maging dito din po kay David, marami tayong nakita na mga lessons, na magagandang lessons na makakapagbigay sa atin, 'di ba, ng encouragement, and at the same time mag-warn din sa atin doon po sa kanilang mga failures, na magiging mapagbantay po tayo sa mga areas na kung saan ay sila po ay nag-fail sa Panginoon. So simulan po natin ang 2 Samuel, mga kapatid, chapter 1. So sabi dito, nang magbalik si David
buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa Amalekita. So from the last chapters, 'di ba, from na pag-aralan po natin sa first Samuel, nakita po natin, 'di ba, na inatake po yung Siklag, na kung saan ay nandoon po ang tirahan, or nandun yung doon po ibinigay na lugar para po dito po kana David, mula po sa isang yung mga Filisteo, na yung king nila, 'di ba, yung mga namumuno sa kanila, 'di ba, doon po sa Philistines ay pinagkalooban po na yung lugar po ng Siklag ay para po kina David at saka sa kanya pong mga kasama. So nakita natin na nag-inquire po si David, 'di ba, sa Panginoon kung parang nakakatuwa, 'di ba, na binihag yung lahat, 'di ba, ng iyong mga pati yung pamilya mo, yung mga asawa mo, 'di ba, ganun din po yung kanyang mga kasama. Tapos you will inquire, 'di ba, sa Panginoon kung ipupursu mo ba, 'di ba, na makipaglaban, 'di ba, sa kanila, dito po sa mga Amalekita, automatic po 'yun, makikita po natin na talaga yung parang childish approach nitong si David sa Panginoon, kasi over the period of more than a year, nakita po natin na, alam mo yun, inihiwalay ni David, 'di ba, yung kanyang sarili sa Israel. At maintindihan naman po natin kasi ang Israel ay naging traitor din, 'di ba, sa kanya, kumbaga mas pinanigan po nila itong si Saul. Wala man lang nagtanggol, 'di ba, dito po kay David, 'di ba, wala man lang kahit po doon po sa kanyang mga kasama na 600 ay hindi man lamang po nila talagang in-encourage o maaring in-encourage po nila itong si David. We don't know kung may mga ganong instances na doon na lang po tayo sa Israel, 'di ba, tumira, hindi po dito sa lugar ng mga Philistines, na mga hindi ito kumikilala sa Diyos na kinikilala natin. So napakahirap na yon, kahit naman po sa atin when we are in the places, 'di ba, ng mga unbelievers, napakahirap pong mag-shine lang talaga sa mga areas na iyan, Nag-inquire si David, automatically yun, 'di ba? May mga pagkakataon din sa buhay po natin, 'di ba, mga kapatid, na katulad din po tayo ni David, 'di ba, na nag-i-inquire sa Panginoon. For example, sabihin natin, Lord, patatawarin ko ba yung kapatid na ito, 'di ba? May answer na kaagad si God sa mga minsan sa mga ini-inquire natin, 'di ba, sa kanya, Kung tayo lang siguro kung tayo lang siguro yung kakausapin po ni David, sabihin natin, abay, syempre David, nandun lahat yung pamilya mo, 'di ba? Nandun lahat yung mga pamilya ng mga taong gustong bumato sa iyo. You need to pursue them, you really need to go, 'di ba, and fight the battle against dito po sa mga hinostage po nila, katulad po ng ginagawa po ngayon ng Israel upang maibalik po yung mga hostages, 'di ba, na kinuha po ng mga kaaway. Ginagawa po nila yung lahat ng pamamaraan, 'di ba, upang maisalba po nila, makuha po nila, 'di ba, yung mga binihag, 'di ba, ng kanila pong mga kaaway. But we can see na nandun po yung protection po ng Panginoon, kasi natuwan, 'di ba, sa mga bihag ay anong tawag doon, yung kahit isa sa kanila ay walang nawala, 'di ba, or walang
namatay. So, nandun po yung protection, di ba, ng Panginoon. Pero one thing na makikita po natin doon, na napakaganda na bumalik ulit si David, katulad ng pag-aralan po natin kagabi, di ba, na bumalik ulit si David sa kanyang pag-i-inquire, di ba, sa Panginoon. So, nakita natin na nagkaroon po ng katagumpayan as God promised, di ba? Nakakatuwa lang na isang tawag lang po ni David, tinugon kaagad siya, di ba, ng Panginoon. Kasi nakikita nga ng Lord kung ano po yung laman, di ba, ng puso ng isang taong tumatawag po sa kanya. Unlike dito po kay Saul, kasi God can read, di ba, yung heart, can read the minds. Kasi siya po yung nag-create, di ba, ng tao. Magkaiba lang talaga sila ng approach, di ba, sa paglapit sa Panginoon. So, pero ang nakaka-amaze dito, mga kapatid, sabi dito, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. Di ba, binurn na yung place? Parang makikita po natin, no, na doon po sa mga kibbutz, no, na yung talagang napuruhan sa pagpasok, 'di ba, ng mga kaaway, 'di ba, ng Israel. Grabe po yung kanilang mga ginawa sa lugar na 'yon, susunog, 'di ba? Marami sila, hindi pati mga tao, 'di ba, ay kanila pong mga sinunog. May mga bata pa sila na inilagay sa oven, 'di ba? May mga ganun na hindi makataong mga hindi makatao, 'di ba, na pagtrato sa kino-considered po nila, 'di ba, na kanila pong mga kaaway. Dito tumigil pa si David ng 2 araw. And we can understand, maaring, 'di ba, they have nothing, wala silang place to go, ito na yung pinaka pinaka residence nila, itong lugar na ito, kumbaga makikita po natin na wala naman kaming ibang pupuntahan katulad ng mga ini-interview sa mga kibbutz na talagang grabe po yung grabe yung mga ginawa sa mga places po na yon. Marami akong nakikita na ini-interview, ang tanong nila ay titira ka pa rin ba, 'di ba, doon sa lugar na yon. At ang answer ng mga tao, yun na yung amin, yun na yung tahanan namin. Sino yung titira kung hindi kami, 'di ba? Sino yung titira kung hindi kami? Hindi ba kayo natatakot? May takot, no? Pero doon na yung namin Ito na yung lugar namin. 'Di ba, parang ganon yung sinasabi po nila. So we can understand itong si David, no, na nagstay pa siya doon ng 2 araw. Sinabi sa atin ng scripture for many reasons siguro, no? Ma-save yung mga natitirang mga kagamitan siguro nila, 'di ba? Or alam mo 'yon, yung tignan yung mga damages. So whatever reason, nag-stay po siya sa Siklag, 'di ba, ng 2 araw, no? Nakakalungkot lang yung buhay din nitong si David, 'di ba? Kasi alam natin na sa Israel wanted siya, 'di ba? Dito naman sa place ng mga Filisteo, hindi rin siya safe. Hindi rin siya safe sapagkat binihag din, 'di ba, yung mga may mga kalaban din siya. Kasi we can understand na sa mga secret na mga lakad po nitong si David, sino po yung kanyang mga sino yung kanyang dinidigma, 'di ba, yung mga Amalekita, 'di ba, yung mga kaaway, 'di ba, ng Israel. So nakakita ng opportunity itong mga Amalekites na pumasok doon po sa lugar nila David, sapagkat alam po nila na yung mga Philistines, syempre may mga din yan, no?
may mga, ano bang tawag doon? Hindi marites eh. May mga spy, no? May mga spy po sila, no? Alam ng mga Amalekita na yung sitwasyon na yon, it is the right time, di ba, ng pagpasok dito po sa Siklag, kasi may war between the Philistines at saka ang Israel. At sina David at ang kanyang grupo ay nakapanig, di ba, sa mga Philistines, no, sa mga Filisteo. So walang nagbabantay, 'di ba, dito po sa Siklag, no? So that is the right opportunity to attack, 'di ba, yung place, bihagin, 'di ba, yung kuhanin, 'di ba, yung kabuhayan ng mga tao po roon, bihagin yung dapat po nilang bihagin, at ganun po yung kanila pong ginawa. At kung titignan natin sa ating spiritual, di ba, na buhay, kapag walang nagbabantay lang talaga, at hindi natin binabantayan, kung maging panatag po tayo, di ba, sa ating spiritual, di ba, na war, maaring dun din po umatake, 'di ba, yung kaaway, 'di ba, sa atin. So the lesson na nakita po natin doon ay kailangan nating magbantay. Kahit sa scriptures, 'di ba, maraming mga instances sa mga pages ng scriptures, kahit sa New Testament, yung sinasabing magbantay, 'di ba? Magbantay tayo. Bantayan natin, 'di ba? Magbantay tayo day and night, kasi ang kaaway hindi po siya tumitigil, na tumitingin kung saan po siya po pwedeng makapasok, pwedeng makapasok sa buhay po natin. Wala namang ibang agenda, kasi ang kasalanan, 'di ba? Hindi naman tayo papabutihin eh. Alam natin 'yan, ang tanging agenda lang ng kasalanan ay destruction, 'di ba? Destruction lang talaga. Wala pa tayong nakita na maaring madaming grace ang ibibigay po ng Panginoon. Kasi minsan parang nakikita natin okay naman sila, 'di ba? Maayos naman yung kanilang buhay. Maraming mga mananampalataya ginagamit ang katawan, 'di ba? Para lang sa sinasabi nilang comfort, 'di ba? Kahit na magkasala, 'di ba, sa Panginoon, basta okay sila, maayos yung buhay nila. Parang alam mo yun, nakukuha nila yung kanilang mga gusto, at kung titignan natin parang okay naman, 'di ba, parang okay na ganon. Bakit parang hindi naman tumitingin si God, 'di ba, sa mga kasalanan nila or sa mga ginawa po nila? Pero makikita po natin, mga kapatid, na lahat ng kasalanan merong panahon ng paying time. Diba, may lang talaga, no? Hindi lang talaga ipapahintulot ng Lord. Diba, na lalo na kapag ang isang mananampalataya, diba, ay talagang nag-i-enjoy na siya, diba, sa kanyang kasalanan, katulad po dito ni Saul, no? Yung buhay po ni Saul. Merong judgment lang talaga na ibibigay, diba, ang Panginoon sa kanyang sariling timing, no? Hindi timing ng tao, kundi timing, 'di ba, ng Panginoon. May mga tao na talagang grabe ang pag-pour out ng Lord, 'di ba, ng grace, ng mercy sa tao po na 'yon, para makita niya, no, na yung kindness ng God, dapat it will lead him or her to repentance. Meron naman yung agad-agad, 'di ba, na judgment talaga ang Lord. So maging mapagbantay, no? Maging mapagbantay sa mga buhay ng bawat isa sa atin. May command pa nga si God, 'di ba, na magbantayan kayo, 'di ba, sa isa't isa, no? Bantayan mo yung kapatid mo, babantayan ka rin niya, upang hindi tayo lahat mahulog, 'di ba, sa pagkakasalat. Verse 2, sabi dito, nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. May dumating dito po sa Siklag. Alam ng lalaking ito ang kanyang pupuntahan, 'di ba, na lugar, itong Siklag, no? Dumating siya
At ang description sa atin ng 2 Samuel ay isa siyang lalaki. Sabi dito, punit ang kanyang kasuotan. Punit ang kasuotan niya. Hindi natin, hindi natin, minsan kasi mga ripped jeans sa kapanahonan na ito, di ba? Mga punit din. Kung natin, gaano ba, anong klase, basta sabi, maaring punit-punit, di ba yung kanyang punit, lalaking punit ang kasuotan, sabi dito, at puno ng alikabok ang ulo. Ganon yung description dito po sa lalaking ito. Lumapit ito kay David. So alam niya yung kanyang lalapitan, alam niya yung lugar na kanyang pupuntahan. Sa dami ba naman ng mula sa pinanggalingan po niya, talagang hinanap niya. 'Di ba yung lugar po ng Siklag, napadako po siya dito po sa lugar na ito, lumapit siya, 'di ba, dito po kay David, no? At sabi dito nung ginawa ng lalaking ito, nagpatira pa bilang paggalang, no? Nagpatira pa bilang pagbibigay galang dito po kay David. So kung ganun yung makikita mo, 'di ba, sa harapan mo, isang lalaking punit yung damit at may alikabok sa ulo, no? Puno ng alikabok sa ulo, lumapit sa iyo, nagpatira pa, diba? At nagbigay ng galang. Ang lalaking ito ba ay magbibigay ng good news or magbibigay ng bad news dito po kay David, no? So kung makakita tayo sa kapanahonan kasi ngayon ay diba? Kung makakita tayo ng ganun, maaaring sabihin natin, may tama, diba, yung lalaki na ito. Pero sa kapanahunan po nila, na kung saan ay alam ni David na may labanan, diba, na nangyayari. So this will bring, kahit sa isang tingin lang, bad news. Bad news yung ibibigay ng taong ito, no? Kasi nga, punit yung damit tapos punong-puno ng alikabok. That means na yung lalaking ito ay tumakas, 'di ba, sa isang hindi magandang pangyayari, 'di ba, sa kanyang buhay, no? At tinanong siya ni David. Ito yung isang maganda dito kay David, napaka merciful niya sa kahit na sinong ma-encounter niya, 'di ba, na mga tao. Hindi kaagad sabihin niya, hindi natin yan kasama, 'di ba? Bihagin yan o kaya patayin yan, no? Lagi siyang ang nakita ko po dito, makikita po natin, lagi siyang nag-o-open ng communication, di ba? Kausapin, di ba, yung tao na ito. Kahit si Saul, hindi ka agad-agad siya nakita natin, no, na yung pakikipag-usap is really important Very important lang talaga ang pakikipag-usap, no? Napaka-importante po niyan sa buhay, 'di ba, yung pakikipag-usap. Kaya nga kapag whatever be yung mo, mas maganda 'yun, 'di ba, na maging prangka ka sa lahat, no? Kung nasaktan ka, kung yung whatever, no, kung ito yung magaganda sa mga Korean telenovelas, 'di ba? Kahit saan. Kapag may mga issues po sila, lagi silang nag-uusap, 'di ba? Kapag may napakinggan kunyari sila na sinabi ng isa, pupuntahan talaga nila yung nagsabi, no? Sasabihin nila, ano yung sinabi mo? Kaya nasusolusyonan, 'di ba, yung problema sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Kasi kung hindi ka makikipag-usap, kunyari may mga issues, 'di ba? Kung hindi ka makikipag-usap, isang panig lang yung napapakinggan. 'Di ba? Isang panig lang yung napapakinggan na kadalasan at karamihan sa mga iyon ay kathang isip lamang, no? Talagang lang sila, no? Yung kumbaga yun yung kanilang pagkakaunawa, 'di ba? Doon na sila ang tawag doon yung inaccept na nila yon, na para bang yun na yung katotohanan, 'di ba, para sa kanila. Sabi ng Bible, ang nakikinig sa isang panig lang, 'di ba, hindi
maganda, no? Hindi talaga siya maganda. Makita natin kay David, he always opens, 'di ba, yung ano niya, yung channel niya, no? He always opens yung buhay niya para sa pakikipag-usap. Sino ba ito? Sino ba itong dumating, no? Sabi niya, tanong niya, saan ka galing? Tanong ni David. Kung very lang yung mga hari, 'di ba, na walang pagmamalasakit sa buhay ng isang tao, papatayin ka agad ito 'di ba? Kasi maaring ito'y magdulot, 'di ba, ng problema sa kanila, no? Malay mo, spy pala to or whatsoever. Pero si David, he opens yung kanya pong communication sa tao po na ito. Yun po yung maganda, mga kapatid. Pag nasaktan ka, sabihin mo kaagad, ano po yung sinabi ninyo? Kasi nakasakit yun sa akin. 'Di ba? Paano mo ba yun? Nasusolusyonan lang talaga, ang lahat. Pero yung hindi ka iimik, ayaw mong makipag-usap. 'Di ba yung mga ganon? Hindi yun tama, very hurt, na may hurt na issue ka na pala, 'di ba? Tapos hindi mo pa ito sinasabi, kaya hindi na-address. Sabi ng lalaki, tumakas po ako sa kampo ng Israel. Sagot ng lalaki. So just imagine na lang, na siguro lumaki yung mata nitong si David, Israel. 'Di ba? Alam niya na may ongoing na war, between the Philistines at saka itong si Israel. At pag narinig mo 'yon, tumakas siya mula sa kampo ng Israel. Ibig sabihin nun, bad news talaga, bad news yung nangyari, tumakas, 'di ba, yung lalaking ito sa kampo ng Israel. So isa-isahin natin, sabi dito, bakit? Ano bang nangyari, tanong ni David. Alam mo 'yun, kahit trinato ka na hindi mabuti ng Israel. Kumbaga parang sa atin, na ang dami na niyang ginawang kasalanan, 'di ba, sa akin, Parang ayaw mo nang mapakinggan, 'di ba, kung ano yung nangyari or mangyayari doon sa mga taong nagtraidor, 'di ba, sa iyo. Hindi lang naman si Saul, 'di ba, yung talagang makikita po natin na naging traitor, sa buhay ni David, pati yung angkan ng Judah, 'di ba? Ang Israel, buong Israel, pinabayaan itong si David, 'di ba, na magpakalayo-layo, wala man lang nag-fight. Itong si Saul, makikita po natin, 'di ba, na nakipag-reconcile po siya, 'di ba, dito po kay David, na nakita natin yung ganung tagpo, 'di ba, sa buhay po nila. Pero yung wala man lang yung sasabihin, 'di ba, na talagang magkaisa sila, 'di ba, na kuhanin itong si David, So walang ganun na nakita po natin na nangyari, Sabi dito, bakit makikita natin yung desire to know nitong si David sa kung ano po yung nangyayari, 'di ba, sa Israel, o kung ano yung nangyari sa Israel. Pero pwede nating sabihin, ano ka ba, David, okay ka na nga dyan sa Siklag, kahit naman dinigma ka, 'di ba, ng mga Amalekita, wala na yung mga Amalekita. You can start your new life and don't worry for Israel, Don't worry for Israel. Okay ka na diyan, panatag ka na diyan, 'di ba, sa Siklag. Pero hindi. Nakita po natin na yung concern po nitong si David sa Israel ay nandiyan. Kasi willing siya to ask about Israel. Ano na yung nangyari? Kapag willing ka pa rin to ask kung ano yung nangyayari doon sa mga tao na talagang nakasakit, 'di ba, ng iyong damdamin, that means to say that there is still something in that, 'di ba, na you are still concerned about the affairs, 'di ba, ng mga tao po na iyon. So it's not bad, 'di ba? It's not really bad kasi si David, alam natin, 'di ba, na alam natin ang pagmamahal niya, 'di ba, sa Diyos ng Israel. Alam niya na pinili ang Israel, 'di ba, para sa kapurihan ng Panginoon, Anong nangyari? Sabi niya, bakit, ano yung nangyari? Tanong ni David. At ito, nagkwento po yung lalaki na
na iyon, no? Unang-una, nakita po natin na sinabi po niya na tumakas siya mula sa kampo ng Israel, no? Mula sa kampo ng Israel. So that means to say, kasama siya doon sa camp ng Israel. Tumakas lang siya, no? Tumakas lang siya, no? Kasi nga may labanan, sabi dito, pinakwento sa kanya kung ano ba yung nangyari. At sabi dito, umatras po sa labanan ang hukbo at maraming kawal ang napatay. No, maraming kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan sagot ng lalaki. No, so sa kwento ng lalaki po na yon, no, sabi niya, di ba na totoo, nakita natin na may labanan yung mga hukbo, maraming kawal yung mga namatay, pero bakit hinighlight ng lalaki na ito yung mag-amang, maintindihan natin, si Saul ay isang king, so i-highlight talaga siya na namatay, sabi niya, itong si Haring Saul, pero bakit niya ikinonekta yung pangalan ni Jonathan? Iisa lang ba ang anak ni Saul na namatay? Di ba hindi? Makikita po natin na binanggit po sa atin dito po sa chapter 31. Di ba na sino yung mga anak? 3. Di ba yung anak niya? Di ba na namatay? Si Jonathan, si Aminadab, at si Melchizedek. Diba? Melchizedek. 3 yung anak ni Saul, mga kapatid. Pero hinighlight ng lalaking ito, si Jonathan. Si Jonathan. So, there is something fishy. Fishy. Dito sa lalaking ito na nagre-report, diba? Dito po kay David. Bakit si Jonathan? So, maring sabihin natin, kasi si Jonathan yung panganay, o kaya si Jonathan yung susunod, 'di ba? Supposed to be na hari ng Israel. Kasi patay itong si Saul, patay itong si Jonathan, 'di ba? So walang susunod, 'di ba na hari, kasi patay na yung dalawa, So inire-report po niya ito kay David na wala nang hari, 'di ba sa Israel. So, ikaw, na pinagre-reportan ko, ikaw na, di ba, yung susunod na hari, no? So, questionable, something fishy na naman dito sa kanyang statement. Kasi, yung nabanggit ko po kanina, mga kapatid, di ba, 3 beses tayong binigyan ng account ng Bible kung papaano po namatay itong si Saul. So, itong dalawa, yung 1 Samuel 31, tsaka itong 1 Chronicles 10:14, magkaparehas sila ng sinasabi. Samantalang itong 2 Samuel, kaiba yung kanyang kwento, kaiba yung istorya. Does it mean to say na may mali sa Bible natin? Di ba? That's it mean to say na contradict yung mga reports, di ba, or binibigay sa atin, or yung mga account na ibinibigay sa atin. So let's look, kung may contradiction ba, kasi lagi nating sinasabi na walang contradiction, di ba, sa scripture, no? So sabi dito, namatay yung dalawa, namatay yung mag-ama. Verse 5, sabi dito, paano mo na lamang namatay sina Saul at si Jonathan? Tanong ni David. Maganda yung nagtatanong Kasi para malaman mo kung ano yung sagot. Minsan nagagalit tayo sa mga taong matanong. Diba? Pero importante po yun for the details Kung malalaman mo na, doon mo malalaman na totoo ba yung report ng tao na ito. Diba? May katotohanan ba? 'Di ba yung kanyang sinasabi,
Ano? So sabi dito, isinalaysay ng lalaki ang pangyayari. Sinalaysay ng lalaki ang pangyayari. Tinatanong siya ni David kung paano niya nalaman na patay na itong si Saul at saka si Jonathan. Ano, sabi dito, nagkataon pong ako'y nasa bundok ng Gilboa. So hindi, alam mo yun, yung mga statement ng lalaki na ito, hindi tugma-tugma. Hindi siya tugma. Tumakas siya mula sa kampo ng Israel, di ba? Tapos, namatay itong si King Saul at saka itong si Jonathan. Sila lang yung hinighlight niya. Hindi niya sinabi pati yung armor bearer ni Saul, patay din. 'Di ba? Wala nang ulo si Saul, parang ganun ba? Pati yung alam niya na maraming mga kawal din yung mga napatay, pero nasaan yung mga nagbabantay, 'di ba, dito kay Saul? Tapos dito sa pangalawang sabi niya, 'di ba, na nagkataon. Anong ginagawa mong nagkataon doon sa lugar na yon? Alam mong battlefield yon, alam mong war zone yon. 'Di ba? Parang yung, kunyari sa war zone between Gaza, di ba, yung Israel. Nagkataong nandun ka. Anong ginagawa mo doon? Di ba? Anong ginagawa mo doon? Sa lugar na yon. Sa lugar na yon na kung saan, kita mo, may mga armies, may mga naglalabanan. Di ba? Nakita mo doon yung mga kawal, di ba, na mga, maraming kawal, di ba, na mga namatay. Nagkataon daw siya na nandun siya sa bundok ng Gilboa. So, kung titignan natin, ano ba trabaho ng taong to? Di ba, na nagkataon na nandun. So, pwede nating sabihin, siguro nangangahoy siya o kumukuha siya, di ba, ng makakain. Pero mga kapatid, sa kapanahunan na yon, hindi naman agad-agad, di ba, na may mga biglaan, di ba, na mga pag-aaway. Pinaghahandaan yan. 'Di ba? Ng mga pagsalakay makikita mo na mula sa malayo. 'Di ba, kung may mga sasalakay, may mga bande-bandera pa yan, 'di ba, sa kapanahunan na yun. Tapos nagkataon lang, 'di ba, syempre yung mga inihanda rin ni Saul, 'di ba, yung kanyang mga kawal, 'di ba? Inihanda rin niya yung Israel, samantalang itong mga sasalakay ng mga Filisyo, nakahanda rin sila. Tapos ikaw, nandun ka, nagkataon lang. Diba? Ang ginagawa mo doon, nagkataon daw siya na nandun sa Gilboa. So makikita natin that this man is really lying. No? Is really lying. He wanted to deceive David. No? Meron siyang alam mo yun, meron siyang intention. Kaya nga sinabi niya, patay na yung dalawa. Kung ikaw yung magiging king, tapos ako yung nag-report, 'di ba? Maring bibigyan ako ng reward, 'di ba, nitong si David. He is after the reward. At makikita po natin 'yan as we go on. Sabi dito, nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway, sakay ng mga karwahe at kabayo. Is it true? Ano sinasabi ng 1 Samuel at saka ng 1 Chronicles? The next day pa dumating yung mga Filisteo, no? So walang contradiction, no, sa scripture. Pinapakita lang po sa atin na yung account po na ito, na kwento ng lalaki po na ito is just merely na lies. Diba? And deception. Magtatagumpay ba siya? Diba? Magtatagumpay ba siya sa kanyang pagsisinungaling? No? Sa harapan po ni David. No? Ano pa yung kanyang kwento? Hinahabol daw. Sakay daw ng mga karwahe. No? Hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway. Sakay ng mga karwahe at kabayo. Walang ganon. No? Sabi dito, noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat. Nakasandal sa kanyang sibat. No? Nang ako'y kanyang makita, tinanong niya kung sino ako. Sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. No? So, maaring hindi natin alam yung exact na na pangyayari, kung bakit sinasabi niya
yung mga bagay na ito. Pero one thing na makikita po natin, 'di ba? Sabi dito, tinanong ni Saul kung sino siya, tapos ang sagot niya ay isa siyang Amalekita. Pinalapit po ako at ang sabi, hirap na ako sa kalagayang ito, mabuti pa'y patayin mo na ako. Wrong again, ano? Makikita po natin. Kasi si Saul ayaw niyang mamatay sa kamay ng kanyang mga kaaway, no? Sinabihan sa atin sa 1 Samuel at sa 1 Chronicles. Kaya nga, 'di ba, inas niya yung kanyang tagadala, 'di ba, ng sandata. Sabi niya, saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. Ayaw niyang mamatay sa kamay, 'di ba, ng kanyang mga kaaway. Friends ba sila ng mga Amalekites? 'Di ba? May magkaibigan ba itong si Saul at saka yung mga Amalekites? 'Di ba hindi? Hindi, 'di ba? Actually, ay magkaaway sila, ano? Magkaaway ang Israel at saka yung mga Amalekites. Simula pa nung matagal na na panahon, no? Ayaw nga niyang 'di ba? Ayaw nga niyang mamatay, tapos sasabihin ng mama na ito, 'di ba, na isang Amalekita, tapos kinausap siya, 'di ba, ni Saul. So, one thing na makikita natin, magaling siyang mag-imbento, 'di ba, ng kanyang kwento for the purpose of rewards. Minsan ganyan, marami, 'di ba, yung mga pasipsip, no? Napakarami po nilang mga kwento minsan. Pero is it true? 'Di ba? Yung discernment lang talaga, yung discerning spirit is really important, kapatid. Not all na sinasabi is true. Dapat marunong yung isang tao na sinasabihan, totoo ba yung sinasabi ng taong ito? Minsan kasi naniniwala na agad-agad eh. 'Di ba? Yung pala misinterpretations lang, no? Hindi niya naintindihan yung totoo, 'di ba, na salita or totoong nabanggit. Tapos kung ano-ano na yung kanyang sinabi. At yung yung mga nakaparinig naman doon sa kanyang sinabi, paniwalang-paniwala without further investigations. Kahit nga sa court, 'di ba? Dapat dalawang panig yung nagsasalita, wala pang ikinorte sa isang judge na isang panig lang, 'di ba, yung kanyang sasabi. Ano ka makakapag-judge ng maayos kung isang panig lang yung pinapakinggan at iisa lang, 'di ba, yung gustong pakinggan, no? Iba yung sinasabi ng taong ito. Madadaya ba niya si David? Yun po yung tanong, no? Sabi dito, pinalapit po ko, tang sabi, hirap na ako sa kalagayang ito, mabuti pa'y patayin mo na ako. Sabi daw ni Saul sa kanya. Lumapit naman ako at pinatay ko nga siya, sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay pa dahil sa kanyang tama. Dahil sa kanyang tama. So, kolakavod, 'di ba? Pinatay mo yung kaaway ni David. Kumbaga, sasabihin ni David siguro, mabuti at wala na akong magiging problema. Pero ang naging problema, kapatid, sabi dito, ituloy natin, pagkatapos kinuha ko ang kanyang korona at ang pulseras sa kanyang braso, hitupot dala ko para sa inyo, Panginoon. Para sa inyo, Panginoon, no? Ang problema sa taong ito, na nagsasabi kay David ng patungkol sa kwento na ito, he doesn't know kung ano yung puso ni David. He doesn't really know, 'di ba, yung katauhan nitong si David. Hindi niya alam, 'di ba? Wala siyang kaalam-alam, 'di ba? Patungkol doon sa character, 'di ba, nitong si David. Ang alam niya, matutuwa itong si David sapagkat may idea siya, no, na itong si Saul at saka si David, hindi sila in good terms. Hindi kompleto yung kanyang information, regarding po dito po kay David, no? Na sa paglapit niya dito kay David, ang alam niya
ay maniniwala or papanig itong si David sa kanya kasi ginawan na niya ng paraan, 'di ba, upang mawala itong si Saul sa buhay, 'di ba, na ito. So ang daming lesson ang pwede po nating makita in this area, mga kapatid. Makikita po natin na kahit yung sinasabi po natin, 'di ba, na kailangan mo ng further investigations, 'di ba? Nakakatuwa lang na sa paglapit po natin sa Panginoon, kilalang-kilala po niya talaga tayo. No, maging yung lahat ng ating pong sasabihin ay alam po, 'di ba, ng Diyos. Kahit yung mga kinukwento po natin, 'di ba? Kahit yung whatever ginagawa po natin sa buhay ay alam po, 'di ba, ng Lord. Nang marinig ito ni David, sabi dito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan. Gayon din ang ginawa ng mga kasamahan niya. So just imagine na lang, siguro nagulat itong tao na ito, 'di ba, sa reaction nila David. Instead na matuwa sila doon sa kanilang na-receive, 'di ba, na news, ang naging reaction nila is yung pagpunit, that will signify, 'di ba, yung kanilang kalungkutan sa nangyari. At sabi ito, hindi lang sila talagang nalungkot, kundi sabi ito, tumangis sila, nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. He doesn't know the heart of David. He doesn't really know the heart of David, itong mama na ito na if we are serving just for rewards, uulitin natin, mabibigo tayo, mga kapatid. Mabibigo lang talaga tayo. Magsuserve ka dahil you wanted rewards. Magsuserve ka sa Lord kasi gusto mo pagpapala. Magsuserve ka sa tao kasi gusto mo pagpalain ka rin, di ba, ng mga tao na ito. Si David hindi siya ganun eh. Kahit nung shepherd pa siya, nakita natin na very responsible siya, sa lahat ng areas, di ba, ng kanyang buhay. Kaya naman, binanggit din sa scripture ng dahil sa ganong character nitong si David, ipinagkatiwala sa kanya, di ba, ang Israel. Pinagkatiwala sa kanya ang Israel. Ang mamang ito, sa akala niya, di ba, ay matutuwa si David, di ba, sa kanya, sa kanyang ginawa. Pero kabaliktaran, di ba, yung nangyari. 13, muling tinanong ni David ang lalaki, taga saan ka nga ba? Sabi niya, taga saan ka nga ba? Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalekita. Sagot nito, sinabi ni David, hindi ka man lamang natakot na patayin ang haring pinili ni Yahweh? Sabi niya, kaya't inutusan ni David ang isa niyang kabataang tauhan, patayin ang taong ito. Iyon nga ang kanyang ginawa, Ikaw at sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay, sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh. Hindi naging maganda yung faith ng lalaki po na ito, So instead of reward, he got, di ba, yung kamatayan. Hindi niya na fool si David, kapatid. Hindi niya naloko si David. Hindi siya nagtagumpay, di ba, doon po sa kanyang pagnanais, ma-deceive itong si David. Merong sinulat si David sa 2 Samuel 4:10. Sabi niya, 2 Samuel 4:10. Sabi dito, hinuli ko at pinatay sa Siklag ang taong nagbalita sa aking patay na si Saul sa pag-aakalang matutuwa ako sa balitang iyon, Matutuwa ako sa balitang
iyon. Gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya dapat kayong lipulin sa daigdig na ito dahil sa ginawa ninyong iyan, no? Makikita po natin, no, na sinabi ni David, no, kala niya matutuwa ako, pero hindi. Sa aking pag-iimbestiga, sa aking pagtatanong, nagsisinungaling siya. So nakita natin walang contradiction, 'di ba, sa scripture. Ipinakita lang po sa atin dito po sa 2 Samuel, mga kapatid, na posibleng may mga ganun eh. Posibleng may mga paninira, posibleng may mga pagpapakitang gilas, 'di ba, na maaring marinig natin, 'di ba? May parating po sa atin. But we need to investigate. We need to ask questions. We need to talk, 'di ba, to people. Hindi yung basta ka na lang paniwala, uunga ka ng uunga na parang baka, 'di ba? Pero you need to investigate. Kailangan tanungin mo. Kausapin mo yung mga tao. 'Di ba? Totoo ba ito? Totoo ba? Baka naman hindi, 'di ba? Baka naman hindi, di ikaw ang nadali, ikaw yung mapapahamak. 'Di ba? Ikaw yung mapapahamak na katulad, 'di ba, ng lalaki po na ito, no? Sabi dito, dahil dito kumanta si David ng isang awit ng pagluluksa. Grabe lang, ha? Sa tuwing may namamatay, no, na mga lingkod ng Diyos, itong si David, nakikita po natin, 'di ba, yung kanyang puso, ng pagkalungkot at pagluluksa. Bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonathan, inutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Judah. Nakasulat ito sa aklat ni Jasher, no? Anong binabanggit ng kwento po na ito, or yung awit po na ito, no? Sabi dito, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan. Hindi natin alam yung tono nito, no? Nang mabuwal ang magigiting mong kawal. Nang mabuwal ang magigiting mong kawal. Bakit ba sila nabuwal, mga kapatid? Bakit ba nagkaroon ng pagkabuwal yung mga magigiting na kawal? Tayo alam natin. 'Di ba? Alam natin kasi nga, 'di ba, kahit si Saul magigiting siya, kahit yung kanyang mga kawal magigiting sila. Pero bakit nagkaroon ng pagkabuwal? Bakit nagkaroon ng pagkatalo, no? Alam natin 'yun kasi nga hindi sila sumunod sa Panginoon. Alam mo, very bad leader lang talaga itong si Saul. Kasi ipinahamak niya yung lahat eh. Alam na niya yung mangyayari, pero nagpursigi pa rin siya, 'di ba? Sa pagharap dito po sa mga Filisteo. Instead of asking, 'di ba? Instead of repenting sa Lord, sabihin niya sana na, Lord, patawarin niyo po ako. Ano po yung aking gagawin? Napakaganda sana ng kwento, 'di ba, ng kanyang buhay, pero hindi niya 'yon ginawa. He tried his best. Sabi niya, magigiting yung mga kawal ko, 'di ba? Makikipaglaban kami hanggang kamatayan without even, 'di ba, consulting yung or asking God yung kanyang mercy, 'di ba, sa kanila, no? Maraming ganyan nakikipaglaban, hindi kasama ang Lord. Hindi kasama ang Lord, kasama lang nila yung sa tingin nila, yung security nila. Pinuput nila yung security nila sa nakikita nila, 'di ba? Sa employer nila minsan, sa trabaho nila minsan, 'di ba? And whatsoever, and they will fail. They will fail. Magigiting na ito, mga kapatid. Pero wala kasi yung guidance, 'di ba, ng Panginoon. Wala yung blessing, 'di ba, ng Lord. Kaya po sila nagkandabuwal, no? Hindi sila nag-ask ng forgiveness sa Panginoon. Repentance is very important, no? Hindi nila ito, wala talaga yung pagmamalaki po nila, 'di ba, sa kanila pong mga sarili. Hindi lang si Saul ang problema dito, 'di ba? Maaring si Jonathan ay ginampanan din niya yung kanyang tungkulin, pero bilang anak, he need to be in the side of his father, no? Grabe lang talaga yung karakter nitong si Jonathan, Grabe lang talaga, Nakakalungkot lang yung nangyari sa kanila. Sabi dito, dapat itong ilihim, hindi dapat ipaalam, lalo sa Gat, at Ashkelon, sa liwasan at lansangan. Kung ito ay mababatid, tiyak na magdiriwang ang mga Filistiyong mga hentil ang magulang. Ano sinasabi dito ni David, mga kapatid? Yung mga places po na ito ay places po ng mga unbelievers. Places ng mga
unbelievers. Bakit niya sinasabi, di ba, na hindi ito dapat ipaalam? Hindi ba alam ni David na alam na ito ng mga Filisteo at nagdiriwang na, di ba, sa kanila? Pero ang sinasabihan po nitong si David, particular, ay yung mga tao, di ba, na pinili po ng Diyos. Do not, sinasabi niya, wag mong ipangalandakan, di ba? Dapat wag ito dapat ipaalam, di ba? Sa mga walang pagkakakilala, di ba, sa Diyos, di ba, ng Israel, na yung fall ng kanilang leader, yung hindi pagsunod ng kanilang leader, yung hindi pagsunod ng mga magigiting na mga kawal, di ba, sa Panginoon, na nagdulot sa kanila, di ba, ng kahihiyan instead na nakarangalan, di ba, ay hindi nila ito dapat. Minsan kasi, di ba, mas lumalapit tayo sa mga unbelievers para masiraan lang yung kapwa natin believer. No, maring sabihin, kunyari ng isang Israelita, kasi yung namin, yung king namin, pangit talaga yung ugali nun eh. 'Di ba? Kaya ganyan yung kinasadlakan nila, no? So sinasabi ni David dito, 'di ba? Wag na, 'di ba? Alam na natin kung ano yung nangyari dito kay Saul, no? Wag nang ungkatin yung kanyang mga nakaraan, 'di ba? Wag nang ungkatin, wag nang ipangalandakan ito, 'di ba, sa mga hindi naman mananampalataya, no? Walang pagkakilala sa Diyos. Kahit si Paul sinabihan niya, wala na bang mananampalataya na pwedeng mag-resolve ng inyong mga issues, kaya kayo humahantong sa mga huwes, sa mga judge, no? Mga kapwa mga mananampalataya, nakikita sa office ni kapitan or whatsoever. Diba? Wag na, sabi ni David. Wag, no? Kasi sinong sinisira kapag ganon? No? Sino ang masisira kapag ganon? Sila rin, no? Sila rin, no? Sabi dito, ang lupain ng Gilboa, mga kapatid, siguro hanggang doon na lang, bukas ulit itutuloy na lang po dito po sa verse 21 po tayo nag-stop. So, i-read po at itatype ko na lang po yung ating questions.